Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello, bibi. Gapon na mo? Yung sa may layo, inyo. Asa man? Cebu. Hoy, Cagayan. San Francisco. Sa kuan? Agusan. Southern Leyte. Oh, gikan pa ko. Lapinigan. Sa? Davao. So gikan mo mi nagmisa. Upat akong misa ron. O niya. Dalang fiesta ron. 18 jud ka kapilya ng fiesta ron, no? Nagkuha ng taglaing pari tapos kadaghan, no? Panguli na mo. Imuham ko cellphone ninyo be. Na mag-selfie ta. Amay. Welcome home. So ngayon mag-catechize muna tayo, ha? Sa buong araw na nakinig kayo sa catechism, kinakailangan po yung catechism and empowerment. Una, kailangan yung catechism and empowerment dahil kayo na magpatuloy sa pagdeliverance sa inyong mga property at inyong family members. Yung deliverance ay hindi lang para sa sinapian. Yung deliverance ay para yun sa mga demonyo na sa paligid natin. No? 1 Pedro 5:8, yung demonyo ay parang gutom na leon na napalibot lang sa ating paligid. No? Maghanap ng makakain. Gutom na gutom. So, paano natin to protektahan yung sarili natin sa mga kampo ng demonyo? May mga pare din ng mga demonyo. So, sa pamagitan ng sacramentals ng simbahan at sacraments ni Kristo at sa katotohanan, no? Yung mga aral ng ating simbahan. So, kaya nga buong umaga ay sinishare namin sa inyo yung mga aral ng ating inang simbahan. Kaya nga nagtayo si Kristo ng iglesia para magpatuloy sa kanyang gawain. Amen? So, manindog tato sa basahon ng Ebanghelyo ron, ang ginuman na kaninyo, kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, mingon ngadto kang Tomas, ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa mahan kun dili mo agi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, maila usab kamo. Makaila usab kamo sa akong amahan. Og sukad karon nakaila na kamo kaniya og nakakita kaniya. Si Felipe mingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan. Og igo na kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan. Ug wala kabagi hapon makaila kanako, Felipe. Ang nakikita kanako, nakakita usab sa amahan. Busang nganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba motuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan? Wag ang amahan, ani kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong, nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ni akanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa amahan, o ang amahan ani akanako.
Kundili panuo kamo kanako tungod nining mga buhat, sultihan ko kamo. Ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat, o magbuhat siya labaw pa niini. Kay moadto man ako sa mahain, ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan. Aron himayaon ang amahain pinaagi sa anak. Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palug lingkod. So ako lang sagasagalon akong Tagalog, Bisaya. Kay live ta sa punto per punto YouTube channel nato. Maraming nanonood, iba't ibang dako sa mundo. So ngayon, ang Ebanghelyo natin, mag-highlight lang ta sa ihagingon, wala magikan kanako ang mga pulong nga ako gisulti. So it is all about obedience. Ang lahat ng sinabi ni Kristo ay galing sa Ama, galing sa Diyos. No? Bakit ba magulo yung buhay natin? Dahil yung mga salita natin ay hindi galing sa Diyos. Totoo, hindi? Totoo. Paano ba natin malalaman na ang Diyos ay nananahan sa atin? Kung ang ating mga salita ay galing sa Diyos. Yung filosofiya natin ay anchored on God. Yung principle natin ay anchored sa Panginoon. No? Magulo yung buhay natin dahil we are not obedient to the Word of God. Sa salita sa tao, lagi tayong nakikinig sa salita ng tao. Pero ngayon, nakikinig kayo sa aral ni Kristo, sa aral ng Diyos. Ito po na aming sinishare sa inyo ay nababatay sa Ebanghelyo. Kaya nga, nagbabasa ako before I elaborating the teachings of Jesus. Kailangan simulan natin ang araw natin sa pagbasa, pag-contemplate at pag-meditate pamalandong sa kanyang salita. Kasi sabihin mo, yung salita ko ay hindi na akin, no? Kundi sa Panginoon na. Ang ganda. Sabi ni Cardinal Tagle, ngayon narinig ko yung humilian niya, hindi ako nag-ordina sa isang pari upang maging bad news. No? Ang daming mga pari na yung mga salita nila, sabi ni Cardinal, ay bad news. Hindi na gusto yung mga tao na pakinggan yung kanilang mga salita. All of their words are bad news. Sabi ni Cardinal Tagle, ang ganda sa ating parokya kung ang sinasabi ng pari ay good news. He proclaims the gospel. He proclaims the word of God. At tayo din, we are common priesthood. Di ba? We are priests because we are baptized. We share the priesthood of Jesus when we receive the sacrament of baptism. We share the priesthood of Jesus, the kingship of Jesus, the prophetic nature of Jesus na ambita nato, no, nakamtan natin dahil sa mga sakramento. So sana sa pag-uwi natin, dahil nabusog na tayo sa aral at sa salita ng Diyos, yung mga salita natin ay galing sa Kanya. Ang ganda, no? Sabi ni Kristo, yung sinasabi ko sa inyo ay hindi yun akin. Galing yun sa aking Ama. Dahil ang Ama ay nanahan sa akin at ako ay nasa Ama. Ang ganda, no? Wala na sigurong away. No? Dahil yung sinasabi natin ay hindi na atin. Ang ginagawa natin ay hindi na ating gawain, kundi ang gawain na ng Diyos. Yung pagpunta nyo dito ay gawain ito ng Diyos. Di ba? Ang sarap pupunta sa diskuhan. No? Ang sarap pumunta sa mall. No? Ang lamig
Pero nandito kayo sa hindi malamig, mainit na lugar, masikip pa. Dahil dumami kayo. Huwag kayong magalala dahil may nagbigay sa atin ng 1 hectare. Itong lugar na ito ay nag-upa lang tayo. Nag-rent lang tayo dito. Sakto ba to? Upa? No? Mahirapan tuloy ako sa kalisod, no? Sa lahi man ng upa sa atuan. Habal man na. So, nag-rent tayo dito at may nagbigay sa atin ng 1 hectare. Nagtanim tayo ng mga kahoy, mga fruit-bearing trees para kung pupunta kayo doon, hindi na kayo mainitan. Next year siguro, yun na yung lugar sa Durol, Balilihan, Bohol. No? So this coming June ay tinigil muna natin yung pag-construct dahil ang mga papers muna ang inuuna natin. So, pwede din kayo magdala ng isang hollow block dahil it is owned by the Diocese of Tagbilaran. It is not owned by the Ministry of Exorcism, but it is owned by our diocese. It is not owned by Father Darwin. No? Umatay ako mag-away yung mga kapatid ko. No? Dahil wala naman akong asawa. Okay lang kung may asawa ako at mga anak. No? May susunod. So, it is owned by the Diocese of Tagbilaran. Sinabihan ko yung mag-donate, ibigay natin sa Diocese of Tagbilaran yung buong 1 hektarya po. Dahil mawala po ako. So, yung diocese natin ay mananatili hanggang sa matapos ang mundo. Amen? No. Pwede din magdala kayo ng 1 kabilya. No. Matapos na yun. At magtayo tayo ng mga dormitory, chapel for catechism, and mga room for adoration chapel, and then exorcism room. Dito ako mag-exercise. So, hindi ko alam ilan yung exercise ko mamaya. So, yung mag-react lang sa diagnostic prayer, ang exercise ko. Yung mga may sapi, biktima ng kulam, biktima ng barang, totoo naman na may barang. No? Itong lahat na preaching, healing, exorcism, ay gawain po ito ng ating may kapal. Pero gawain din ito ng demonyo. Ang demonyo din ay nagpre-preach. Alam nyo ba yan? Hindi lahat ng nagpre-preach ay gawain ng Diyos. Kaya nga, quote yung demonyo sa banal na kasulatan, Matthew chapter 4. Hindi lahat ng preacher ay galing sa Diyos. Hindi lahat ng healing ay galing sa Diyos. Hindi lahat ng deliverance ay galing sa Diyos. Kaya nga, sabi niya sa Matthew chapter 7, verse 21, ang daming lumapit sa akin. Sa huling mga araw, sasabihin nila, Lord, nagsiwalat kami sa magandang balita sa pangalan mo. Naalala niyo yan? Nagpagaling kami ng may sakit sa pangalan mo. Healing. Nagpalayas kami ng mga demonyo sa pangalan mo. Sabi ng Diyos, sabi ni Kristo, hindi ko kayo kilala. Doon kayo sa impyerno. Grabe, no? Yung preaching pala hindi sapat. Yung healing pala ay hindi sapat. Yung deliverance pala ay hindi sapat. Bakit ba tayo kumplito sa simbang Katoliko? Ano ang wala sa iba? Ang sakramento po. The 7 sacraments. Ang nasa atin kumplito. May preaching tayo. At may authority pa yung simbahan. Siya lang ang simbahan na nakatanggap ng susi. Yung iba ay walang natanggap, kahit duplicate. Si Pedro ang una nating Santo Papa. Si Pedro ay namatay doon sa Roma. At hanggang ngayon, yung altar sa St. Peter's Basilica, kaya nga yung ating Santo Papa nandun hanggang sa ngayon. Yan ang theological reason bakit hindi lumipat ang ating Santo Papa sa ibang lugar. Bakit? Doon pinatay si San Pedro.
At very important yun. Dapat makonect ang simbahan mo kay Pedro. Kapag hindi makonect yan, na-disconnect yan. Walang authority yan. Kaya nga kita natawag tayong Roman. Bakit? Nandun sa Roma si Pedro. Naunawaan nyo na. Dahil maraming umaangkin na Catholic din sila. Ano ba kalugan ng Catholic? For all nation. Yung iba't ibang sekta, for all nation na din sila. So, aaminin na we are also Catholic Church. No. Ano ba yung kaibahan natin? Catholic Church din tayo. Yung mga born again, Catholic din. Yung mga Sabadista, Catholic din sila. For all nation. Ang kaibahan natin ang hindi nila makopya. Linagyan ng ating mga obispo na Roman Catholic. In communion to Peter. Hindi nila yan mag-aya. Amen? Mag-aya nila ang term Catholic Church. Dahil yung Catholic is universal for all nations. Nandun na rin sila sa iba't ibang bansa. Therefore, Catholic na din sila. We are also Catholic, but we are not Roman. Diba? But we are Catholic and also Roman Catholic. Bakit? In communion to Peter. Ito yung altar. Sa ilalim ng altar ay doon inilibing si San Pedro. Hanggang ngayon, yung kalansay ni San Pedro, yung mga buto ni Pedro, ay nandun. Grabe, no? We are founded upon the rock. Kaya nga si Pedro, ang pangalan niya ay Simon. Simula ngayon, hindi kina tatawagin na Simon. Ang pangalan mo ay Kefa. Pedro. Anong kalugan ng Pedro? Immovable rock. So yung altar, you are Peter, and upon this rock, I will build my church. Tinayo ni Kristo ang kanyang iglesia upon this rock. Sino yung rock? Si Pedro. Marami na. At ang St. Peter's Square nakatayo upon this rock. And this rock is Peter. Amen? Si Kristo ang primary rock. The extension of the rock is Peter. Kaya nga, from Simon to Peter. Ang original niya na pangalan ay Kefa. Kefa is immovable rock. Anong kahulugan ng Kefa? Matthew 16:18, you are Peter, and upon this rock, I will build my church. Grabe, no? The foundation of our church is the apostles, especially Peter. So siya lang nakatanggap ng susi. You are Peter, I will give you the keys of heaven. Ang ipaghintulot mo sa lupa, ipahintulot ko sa langit. Ang ipinagbawal mo dito sa lupa, ipinagbawal ko din sa langit. Sino ba nakatanggap dyan? Si President Obama? Hindi. Hindi sila nakatanggap. Si Presidente Digong Marcos? Hindi. Ang Santo Papa lang, successor of Peter. Grabe na. So, wag niyong iwanan ang iglesia na tatag ni Kristo. So, balik tayo mga kapatid. So, ngayon, ating mga kapatid at mga kasamahan ay nagkatikay sila kanina. We are empowering you to do the same, to do deliverance to your house as long as you are practicing Catholic. Ano ba yung practicing Catholic? Cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. Yung deliverance prayer, sacramentals po yun. Yung sacramentals, pwede prayer, pwede yung oil, yung mga places, things, pwede maging sacramentals. Yung mga building natin na simbahan, sacramentals yun. Yung prayer natin, yung dasal natin, sacramentals yun. Yung prayer of deliverance, sacramentals din yun. Yung genuflect natin, sacramentals din yun. No? Yung sign of the cross, sacramentals din yun. So, gamitin natin yung sacramentals. Kompleto po tayo, may preaching tayo, at may authority pa. Yung iba, nag-preach, walang authority. So, yung kaibahan natin. No? Nag-healing sila without authority. Nag-deliver sila without authority. Na wala yung susi. Sinabi ba
ba ni Kristo, Pedro, ipaduplicate yung susi. Na sino namang bigyan ko, Lord? Si Kibuloy. Bigyan mo yan. Dahil nag-claim yan na appointed son of God. Sana ba si Kibuloy ngayon? No? Na bumalik na daw sa langit. No? Hindi na siya nagpakita. They are preaching, they are doing healing, and they are doing deliverance without authority. Tayo, because we receive the sacraments, we receive the authority of Jesus. Ikaw na may authority ka. Nabunyagan ka. Nabunyagan ka na Nabunyagan ka? Ka doon. Check. She received the authority of Jesus because of the sacrament. Kailan binigay ni Kristo ang kanyang authority? Nabautismuhan kayo. Pangalawa, nakonfirmahan din. Natutuwa ba kayo ngayon? Pangatlo, nangungumpisal. May pari ba ngayon? Father El? Nasaan si Father El ngayon? Umuwi na. No? May misa siya. Salamat tayo kay Father LL dahil binigay niya sa inyo si Kristo sa pamagitan ng mga sakramento. Pang-apat, you receive the body of Christ, the source of all healing. Grabe, no? Sa mga may karamdaman ngayon, kung wala na kayong trabaho, everyday receive the body of Christ. Kung nag-live-in kayo, magpakasal kayo. Through the sacrament of matrimony, we receive the authority of Christ. What a power! Luke chapter 10 verse 19, I have given you authority. Ano? Ulitin nyo. I have given you authority. Sino ang nagbigay? Si Kristo? Sino ang nakatanggap? Tayo na naka-receive ng mga sakramento. Authority, power. We are powerful. Natutuwa ba kayo? So as long as you are practicing Catholic, do deliverance to your house. Do not be afraid using the prayer of the church and the sacramentals of the church. Huwag kayong matakot. Natutuwa ba kayo ngayon? No. Hindi ko kaya ako lahat. Gagawa niyan. No? Si Kristo nga ay may 12 apostles. Di ba? Naniniwala ba kayo sa 12 apostles? So, ako din. Merong mga case officers. Dahil hindi ko kaya ako lang mag-isa. No? Kahapon, may 3 yung ine-exercise ko. Ang una ay isang babae doon siya sa isang politiko nag-working or working student. Alam nyo, nung binigyan nila ng sacramental, yung scapular sa Mama Mary, alam nyo, nag-react na siya. Grabe yung mga sacramentals. Kaya nga ako, mag-bless ako ng mga sacramentals. Gagamitin natin ito. Doon na na-determine niya, yung babae, yung working student nila na babae, ay may sapi. 1 hour and a half po, yun na-exercise ako kahapon dito. Ang daming demonyo nakapasok sa kanyang katawan. Grabe, no? Ngayon, after blessing your sacramentals and consecrating your senses, papasok ako dito. At marinig nyo yung mga sigawan, na mga, kita nyo, natural lang, papasok doon. Pero hindi natin i-upload. Hindi din natin i-live. Hindi tayo katulad nila. Na kung may mag-react, no, piestahan nila. Oh, praise the Lord. Hallelujah, 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 praise. Pinahiya na nila yung biktima. Pinahiya na nila yung hindi pa binablurred yung mga mukha nila. Yung natumba, nanginginig na, sumisigaw, nawawala. At sila din praise the Lord! The Holy Spirit is with us! And then, kinuna ng video. Okay lang mag-video kayo ngayon sa Toko. Pero kung magsimula tayo mamaya, tawagin yung pangalan nyo. Bawal na po
ang kukuha na video. Hindi natin ipahiya yung mga kapatid natin para lang tayo ay sisikat. Yung mga kapatid natin, grabe. No? Mag-live pa during prayer session nila. Totoo, hindi. Nakatago ako dito. No? Dahil hindi natin ipagkalat at hindi natin ipahiya ang ating mga kapatid. Pumunta nga dito yung staff ni Jessica Soho sa atin. Humihingi sa akin na pwede bang ma-interview ako. And then, kunin nila yung actual footage ko. No? Sabi ko, hindi pwede yun. No? Amin lang yun. No? Kung may upload man ako, pero tumigil ako pag-upload, blurred ko yung mukha. Ay lang segundo lang, highlight lang. Pero ngayon, ay hindi ko na ginawa yan. No? Para saan? No? Para saan? No? Totoo naman na may demonyo. Hindi na yan dapat patunayan. At kayo, makarinig kayo mamaya. No? Huwag kayong tumakbo. Dahil hahabulin kanila. No? Dahil yung matatukutin ay sa demonyo. Activate your faith, not your fear. Amen? Ang unang tinawag, nag-react. Ang number 1 sa attendance, nag-react agad. Normal na normal, pumunta dito. Nung binigyan ng diagnostic prayer, supplementary prayer, nag-react. Pagtawag sa pangalawa, hindi na tumayo. Natakot. Saan ba ito number 2? Sa umuwi na. Number 3, umuwi na din. Lumayas na. No? So, huwag kayong matakot. Hindi naman lahat. Iilan lang na kailangan natin ma-exercise. And then, doon kayo sa case officers natin para sila, lahat ng mga gusto nyong isabi sa akin, sabihin nyo sa kanila. Dahil marami silang alam patungkol sa inyong concern, especially spiritual phenomena. Amen? And then you receive the sacrament. It is greater than me. Yung sakramento, confession, si Kristo po yun. No? May mga hinog sa panahon pumunta dito nga 90 years old, 80 years old, Lunes, close from Monday to Wednesday, close po tayo. Pumunta sila dito, Father, nandito ba si Father Darwin? No? Sabi ng mga kasamaan ko, wala dito si Father Darwin. No? Anong pakay nyo, Lula? Magpahikap mi. No? Ringon po na kumangkauban, kami lang hikap la. Diba nina? Magpahipo daw sila, no? Every time you receive the sacrament, ang naghipo ninyo ay ang kamay ni Kristo. Higit pa yan sa kamay ni Father Darwin. Lahat ng pari ay makapagbigay sa inyo ng sakramento. Therefore, all priests are healers. Amen? Kaya nga, sa Toko, sa iba't ibang lugar, hindi ako mag-healing doon. Hindi naman ako ang source of healing, the sacrament. At gagawin ko yan, so nakikupitinsyan ako sa sakramento. So, ano ang i-promote natin? The sacraments of Jesus, not ourselves. Nanawaan ninyo? Si Patrick, taga Minglanilla. Ang dami niyang maintenance. For how many years daw? At sabi ko, all priests are healers. Pumunta siya sa pari nila. Nagsagawa siya ng good confession. As if last day na niya yun. Wala nang tinago niya ng mga kasalanan. No? Imagine, as if last day na niya yun. No? Nag-confess siya. Alam nyo, lahat ng maintenance niya natigil na dahil nawala lahat. Gumagaling siya sa lahat ng karamdaman niya because of the sacrament of confession. Natutuwa ba kayo ngayon? So kung may kasalanan pa kayong hindi na-confess, go
to your priest. Not to Father Darwin. Nandito na kayo. So, may inimbitahan tayo ng mga paris. Father Il lang nandito dahil ang daming fiesta ngayon. Kung wala pang fiesta ngayon, dudubli yung mga pari na magpakumpisal. Aabot sila ng 6, 5, mga pari. Dahil kinakailangan natin yan eh. At sana kayong nandito, let us all together promote Jesus. Because Jesus is the way, the truth, and the life. Ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung di mo agikan ako. The sacraments is Jesus. All 7 sacraments. When we receive the 7 sacraments, di man ta makumplito, no? Kay ordain sa pagkapari, di ba putatanan na pari? No. So, unom na dyan ito madawat. No? Kung di ka magpare, maminyo. Napoy uban, di po maminyo. No. So, tanan, tawag na siya. No? Sana, sa pag-uwi ninyo sa bahay ninyo, please, help Jesus to preach the good news. Bakit? May authority kayo. Kailan kayo naka-receive ng authority? During baptism. Amen? No. Iba tayo eh. As long as you are part of the Catholic Church, iba tayo. We preach with authority. We heal with authority. With deliverance with authority. Because we received the 7 sacraments, complete sacraments. Sa akin, walang sacrament of confession eh. Di ba? Totoo hindi. Direct to God lang kami, Father. Pangalawa, may anointing of the sick tayo. Confession of sin, nandyan yan sa John chapter 20 verse 23. Ang pinatawad ninyo na mga kasalanan sa mundong ito, pinatawad ko na rin. Ang hindi nyo pinatawad ay hindi ko rin pinatawad. It is the authority to forgive sins. Confession. Biblical ba? Biblical. Pangalawa, anointing of the sick. Kung may sakit sa inyo, go to your priest para gagamit ng Santa Lana sa may sakit. At maraming pinagaling niya. Santiago chapter 5 verse 14, anointing of the sick. Wala sila doon. Pangatlo, wala din silang Eucharist. At yung Eucharist nila ay symbol lang. Sa atin ay real Christ. Real flesh, real blood of Jesus Christ after the consecration of the priest. Grabe, no? Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? So, may bayad ba may entrance fee ba yung simbahan? Kapag maglinya ka for communion, sasabihin ba ng pare, nagbigay ka na ba sa sibot? Wala pa, Father. Hindi ka makatanggap ng katawan ni Kristo. Anong ibigay natin sa Kanya, Father? Hindi nagbigay sa sibot. Buto ni Kristo. Para mabukog ng tihikan na. So, magbigay ka o hindi, magbigay ka man o hindi, we receive the body of Christ. Natutuwa ba kayo ngayon? So, ang pinopromote namin dito ay hindi yung sarili namin. Ang pinopromote natin dito, yung mga sakramento ng simbahan. So, kung i-promote natin, nag-exist ang sacrament all throughout the whole world. Di ba? Ang dami nating matulungan. Kung ako lang inyong i-promote, nang dito ako sa Anas, wala ako dun sa London. No? Kung nandun din ako sa London, wala din ako sa Anas, Valencia, Bohol. Limited lang po ako eh. Kaya nga nagtayo siya ng iglesia for all nation, Catholic, para ang kanyang pamaraan ay maisiwalat natin. He is the truth, the way, and the life. Wala makapunta sa Ama kung hindi siya dadaan sa akin. So, very important pala ang sakramento because it is Jesus. Amen? Especially the Holy Eucharist. It is Jesus. I am the living bread from heaven. At yung tinapay na ibibigay ko sa inyo ay ang laman ko. Grabe, no? Ang ipainom ko sa inyo ay ang sarili kong dugo. Grabe.
So, ano bang makapangyarihan? Yung habak ninyo o ang katawan ni Kristo? Pero marami sa ating mga Katoliko ngayon, dependent sa habak, dependent sa kanilang orasyon, dependent sa kanilang anting-anting. Totoo hindi. Sino ang makapangyarihan? Yung anting-anting ninyo o ang katawan ni Kristo? Katawan ni Kristo. Sinong mahal? Yung katawan ni Kristo o ang anting-anting? Libre lang po yung kaligtasan natin sa pamagitan ng kanyang sarili. Binibigay niya yung buo-buo yung kanyang buhay para sa ating lahat. Grabe, no? Walang entrance fee sa siman. Sa diskuhan, meron. Sa sabungan, merong entrance fee din. Bawat manok, may registration pa. Sa simbahan, wala. Yung kaligtasan ay libre lang. Totoo yung sinabi ni Kristo. Natanggap nyo ito na walang bayad, ibigay nyo din ito na walang bayad. Walang bayad eh. Pupunta ka sa simbahan. May entrance fee ba? Wala! Magbigay ka o hindi, katawan ni Kristo ang matanggap natin. Amen! Natutuwa ba kayo ngayon? At sana tulungan nyo po ako na may siwalat natin ang magandang balitang ito. I-proclaim natin yung sacramentals ng simbahan, hindi yung atin. I-proclaim natin ang sacraments ng Kristo. It is the greatest protection. Walang makampatay. Walang makapantay dyan. The greatest protection, the greatest healing is in the sacraments. Kulang yung sa kanila eh. Preaching, healing, deliverance without authority. Ang atin, preaching, healing, deliverance, with authority. Sabi, no? Kung iwanan mong simbahan, you preach without authority. Kung iwanan mong simbahan, you heal without authority. Grabe, no? Kung iwanan mo ang iglesia, you perform deliverance without authority. Pero dito tayo sa loob ng simbahan na meron tayong kapangyarihan. Meron tayong authority. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? So, i-bless ko ngayon yung mga religious items ninyo. After that, i-consecrate ko yung mga senses ninyo. Okay? And then, yung case officers mag-determine sa inyo. Dahil hanggang alas 4 lang kami dito dahil may holy hour tayo mamaya. First Friday ngayon. No? Salamat sa Diyos, hindi kayo gaano marami ngayon. No? Almost 100 lang. No? So matapos tayo mga alas 4, mag-expose ako sa Blessed Sacrament. Every first Friday po may exposition tayo. Dahil kasali po yan sa cares, no? Adoration. Okay? So, dyan lang kayo sa upuan ninyo, ha? By the way, ang proceeds sa mga religious items na na-avail ninyo ay tinutulong natin sa charity. Meron na more than 40 ka mga scholars na tulungan dyan. At meron 7 seminarista. More than 20 din ang college. So, malaking tulong po yung mga religious items sa charity natin. At kung meron kayong mga biyaya na tanggap sa Diyos, pwede kayo mag-share sa ministry. Dahil yung mga case officers natin ay buong buhay na nila inaalay sa ministry. Hindi na sila nagtatrabaho. So may mga pamilya na nila dito nakatira. Yung iba ay uuwi din. Kung may nakita kayo mga bata na palaging tumatakbo dito, baka akala nyo anak ko yan. No? Mga anak yan sa mga case officers. No? Mga 30 tayo dito. Mga 30? Mga tao na nakatira dito. And then, kung nag-aani din kayo ng palay, pwede kayo magdala ng 1 kilong palay. No? Kung nag-aani din kayo ng mga prutas, pwede kayo magdala ng 1 kilo, no? Para sa ministry. At tatanggap din kami ng lubid. Na ang dulo ay kambing, no? Kalabaw.
Baboy na. Ito, kung wala kayong pera, ipagdasal nyo po kami. Huwag kayong mahiya pumunta dito. Welcome po kayo lahat dito. May pera o wala, patas po yung pagsilbi namin sa inyo. No, yung ang unang tawagin, yung nahuli ay huli din. So, i-bless ko na yung salt ninyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The blessing of salt. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of salt, I preach of evil with the living God, with the true God and the holy God. By the God who ordered you, Pharisees the prophet, to be cast into water to cure its unfruitfulness. Without purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished. And let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. Almighty everlasting God, humbly implore your boundless mercy that you would thine of goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find a natural remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness, and the salt from evil spirit, through Jesus Christ, O Lord. Lahat ng saltin nyo ay holy and exercise salt. Ang unang gumamit nito si Prophet Eliseo nandito sa ritual. Through Prophet Eliseo, to be cast into water to cure its unfruitfulness. May poison yung ilog, pinoison ng mga masamang tao, at pumunta si Prophet Eliseo. Ang daming nagkasakit, meron pang namatay. 2 Kings chapter 2 verse 19. Nag-bless siya ng salt. After blessing, in-sprinkle niya sa buong ilog. At naging pure na yung tubig. Wala nang nagkasakit, silang lahat ay gumaling. Now, sinong unang gumamit sa holy salt? Hindi si Father Darwin. Anong sabi dito? This creature salt you have given for the use of mankind. Sinong gagamit? For the use of... Kaya nga, nag-bless tayo ngayon. Para magamit ninyo ito against poison, against curse. Yan po ang biblical foundation natin. At yung salt niyo ay hindi lang holy salt. Holy and exercise salt because of Christ. Amen? Bigyan natin papuri si Kristo, mga kapatid. So, pwede niyo yan ilagay sa four corners sa inyong bahay at ilagay niyo sa grapa. It is holy and exercise salt. Sana with great respect and veneration sa mga sacramentals natin. Hindi na yan ordinary na salt. Amen? Sunod, yung tubig natin. You creature water, I purge of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, O Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels, by the power of the self-same Jesus Christ, O Lord, who shall come to judge the living and the dead, the world by fire. O God, who for man's salvation does dispense wondrous mysteries, verification, sign of water, hearkens your prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate in manifold purifications. Let us creatures serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be cleansed and delivered from harm. The touch from sin, joy, and spirit of goodness, and an air of tranquility, freed from baneful and hidden snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being they seek, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ the Lord. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Haluan nyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. The Lord be with you. Author of invincible strength and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the frenzies of the neighboring enemy, may valiantly put down hostile influences, prostrate and fearsome, we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water.
Make it honored and sanctify it with the Jewish witness. Wherever it is sprinkled in your name, medievalist infection cease. Venomous terror would dive in afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us. As we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Yung tubig ninyo ay ordinaryo before blessing. After blessing and exorcism, hindi na yan ordinaryo. At mapakinggan nyo mamaya. No? Gagamitin namin. Ano? Hindi na. Dahil lahat namang pare, nung una, kapag makuha na ng mga 1/4, refill na natin. Pero ngayon, sabi ng mga exorcist na Father Sikia, hindi na tayo mag-refill dahil lahat ng pare makabless. Okay? Kung maubusan kayo, lapit kayo sa pinaka-close nyo na pare. Dahil hindi kami naturuan ito eh. So, sana maintindihan nyo yung mga pare na tatanggi sa inyo. No? Pray for them. Para madagdagan yung kanilang kaalaman patungkol dito. Kaya ako nga eh, dinalahan ako ng asin. Para saan yan? Nung hindi ko pa alam. Hindi ako mag-bless niyan. Ano bang grupo mo? Kulto. Pero ngayon, ako pala ang walang alam. Nung ako ay pare, bagong pare pa. So ngayon, na dagdagan yung kaalaman ko dahil hindi ito tinuro namin eh. Kaya nga tinatawag kaming sacerdos, giver of sacred things. Wala kami may bigay sa inyo ng ibang bagay. Only sacred things. Amen? So, sprinkle nyo yan, yung tubig ninyo. Nandito sa ritual ha, babasahin ko. Parang walang mag-object. Dahil hindi po ako nagawa sa ritual. Ang inang simbahan natin. Anong sabi dito? Pouring forth your benediction upon this element. Let this creature water serve you in expelling demons and curing diseases. Yan ang nasa ritual ha, hindi yan sa akin. Para saan? Sa pag-sprinkle mo, it expels demons and cure different illnesses. Natutuwa ba kayo? Atin-atin lang ito ha, na marami kayong ma-save the pera. Dahil may mga oppression na sakit na hindi kaya yan gamutin ng doktor. Yung kaya ng doktor na gamutin yung natural illness. Kung natural yung illness mo, go to your doctors. Because real science is not contrary to our religion, to God. Amen? The source of all wisdom is God. So ngayon, isunod natin yung oil ninyo. The blessing of oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you, begat the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the His power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind till he use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love, the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world by fire. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also let our best acknowledge, may it please you to guard feverly and to bless and hallow this creature oil, which your power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to the sick, so that when they are made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which we are blessing your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wars of the enemy, yet it be a means of averting any kind of visited for man, made in your image, and redeemed by precious blood of your Son, so that we may never again suffer the sting of innocent serpent, through Christ our Lord. So that the general blessing of candles, incense, rosaries, Benedictine cross, Benedictine medals, Benedictine rings, sacred images of God, sacred images of the saints, scapulars, handbook, all your religious items. Lahat. General blessing po ang sunod. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church.
Grant now your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the religious items, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Thine that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May all religious items mightily restrain the devil and his demons, and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the elected priests and people, to whomever these religious items are used in the exercise of the ministry, whereby they is kept, when clean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm or even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask, through the same Jesus Christ, your Son and Lord, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. So, lahat ng mga religious items ninyo, holy and exorcise oil, holy and exorcise sacramentals. Ang holy and exorcise oil, sign of the cross sa inyong mga senses. At doon sa Facebook page ko, linagay ko yung consecration of senses para kayo ang mag-consecrate sa mga anak ninyo. Sali yung sarili natin. Lalong-lalo na kapag maobserbahan ninyo na magulo na yung pamilya natin. Magulo na yung isipan natin. Right? Go immediately to the sacrament and consecrate ourselves. Malaking tulong po yun. Para kang pumunta sa gasoline station para gasolina. Amen? Mga hindi lumapit sa mga sacrament, they are empty tank. They are lubat. Pero kayo lahat ngayon ay full charge kayo. Full tank. Natutuwa ba kayo ngayon? So ngayon, panghuli ay i-consecrate ko yung senses niyo at gamitin natin ang holy and exorcise oil po. At tubig. So, sabay tayo mag-sign of the cross in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Consecration of senses. Bow down your head. You do, I implore, O Holy Lord, Father Almighty, Eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt to the light of this world, that they may be shown the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of their heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of this covenant, now and forever, through Christ our Lord. I consecrate your forehead, that you may accept the cross of the Lord. Mag-sign of the cross kayo sa noon ninyo, using the holy oil, holy and exorcise oil. I consecrate your ears, that you may hearken the divine precepts, ang ating mga tainga. I consecrate your eyes, that you may see the grandeur of God, ating mga mata. I consecrate your nostrils, that you may perceive the sweet fragrance of Christ, yung ilong natin. I consecrate your mouth, that you may utter the words of life, ang ating bibig. I consecrate your chest, that you may believe in God, ang ating dibdib. I consecrate your shoulders, that you may take upon the yoke of His service, ang ating mga balikat. I consecrate your hands, that you may work to glorify His holy name, ating mga kamay. I consecrate your feet, that you may walk in His ways, ang ating mga paa. I consecrate your whole being in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Receive the salt of wisdom. May it be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. Kain kayo ng kaunting salt, kaunti lang. Huwag nyo yung ubusin. No? Ubusin nyo yan. No? At sana, kayo na mag-deliverance sa bahay ninyo, ha? At sa mga sakit ninyo, pwede nyo i-deliverance. Ha? Alam nyo, kapag nakinig kayo sa mga katekism kanina, knowledge is power. Tulungan nyo po kami. Hindi namin kaya, kami lang ang gagawa sa prayer of the church. Natutuwa ba kayo ngayon? Yung mga experiences ng mga case officers natin ay inyo na din ma-experience. Excited na kayo? Ang among gitabi, inyo nang masinati. Amen? So, tatawagin yung mga pangalan nyo, ha?
At kung gusto nyong sasali mamaya sa aming Holy Hour, alas 4, mag-Holy Hour din tayo. Oo. Oo, kasali na yan, General. Rosary? Okay lang ito. Okay lang. Okay lang yan. Rosary yan eh. May entry yung cross. So, God bless. Tatawagin na yung pangalan ninyo, ha? At magsimula na ako. Okay naman si Ronnie. May kuan, may gawas lagway na Kristo nya way cross. Away entry. Okay. God bless. Oh, mo ni mo palit.